So ito na, dukot na natin. Oh. Uy. Ikakabit na kaagad natin ito mga kasindero. Yan. Kabit na kaagad. Itaod na. Itaod na. Mag-iingay na naman sila. Magandang araw po mga kasindero. At ito na naman nga, may share na naman ako sa inyo. Ito ay Camry 2019 model. At magpapalit tayo ng bypass valve. Engine coolant bypass valve ito. Papalitan natin. At medyo mahirap-hirap nga lang palitan to dahil nga nandun sa sulok. Nandun sa loob. Ayan. Ayan. Tapos nandun sa baba, nasa ibaba yung niyan, mayroon pang hose yan sa baba. Yeah. So itataas muna natin mga kasendero para may plus natin yung tubig. May tubig kasi mainit eh. So itataas muna natin para makita natin ang hose kung saan ilalagay. Model ka model? Asrin. 2020 model pala. Magkapares na naman yun. 2019, 2018, 2020. 2021 medyo may may pagkakaiba na eh. Kung walang lifter, medyo mahirapan lang magpalit. Kasi nga may may hose yan dito sa ilalim. Ayan. Dito mga kasindero. Ano ba yan? Ayan. Ayan yung hose na yan. Yung hose na yan may iklik. May tagas din pala yung isa. Pero tatanggalin muna natin para maklear natin. Hanggang doon yan, sa baba. Ayun Ayun doon. Ang dami natin tatanggalin. Ayan Hanggang dyan. Tama ba? Oo. Doon. Ito. Itong na to. Ganyan yan. Kaya kailangan malamig muna yung makina. Mainit eh. Nagagaling pala sa takbo. Ay. Ayun yan Ayun. So medyo papalamigin nga muna natin mga kasindero. Sa ibabaw muna tayo magtatanggal. Madali lang naman ito mga kasindero, matagal lang yung paghihintay mo ng para lumamig eh. Ayan. Ayan. Ito yan. Ito 12.
Dudukutin pa yung tornilyo. Dalawa. Oh. At ito nga mga kasindero, bukod itong ano na to, itong linyang to, bukod yung tornilyo na sa baba. Tapos ito yung tornilyo ng ano, ito yung tornilyo ng sa bypass valve. Unahin mo muna tanggalin ito para madukot mo rin ito. Nalawagan ko na nga yan. Ayan. Ganyan lang mga kasindero. Oo, medyo mainit kasi, kaya ano, mairap. At yung itong bypass may ano na siya, may leak. Ayan o, yung kulay na yan, itong kulay na to, ayan, naglilik na yan dyan eh. Tapos ito tatanggalin ito dito. Pasingamin muna natin ang pressure ng tubig. Mainit. Ito yung bago mga kasindero. Nasabi ko na ba kanina to? Nasabi ko na nga pala yan. So tatanggalin ko muna yon. Para ano, mainit pa kasi. So ito na nga mga kasindero, nahugot ko na yung ano, yung fittings niya. Itong puti na yon, iaangat mo lang siya. Ayang puti na yan, plastic yan ang pinakaano niya. Ayan. Iaangat lang yan. Nakasabit yung dulo-dulo niyan. Nakasabit doon. Hindi ko lang kasi ma-point kasi ano eh. Ayan. Nakasabit lang yan. Makikita na yung nakaano yung pinakadulo nitong puti sa baba. Nakasabit lang yan doon sa dulo. Ganon din sa kabila. Tapos iaangat mo na yung ano, ito, iaangat na to. Tapos mahuhugot na yan doon sa dito. Mahuhugot na yan dito. So ngayon ang tatanggalin natin sa ilalim naman. Ay, medyo maano sa ilalim. Dahil maliligo tayo ng tubig. Pambihira. Ay nako. Ay nako. Ay nako. Ay nako. Yan. Yan. Ito. Andito yung ano niya. Kabila o nasa ilalim niya. Kaya mahirap tong anuhin. Tatanggalin ko na lang. Naka-clips lang naman yung mga kasindero. Yung ano, yung latang clips. Ano ba katulad nun? Basta yung ano, parang ganito siya. Parang ganito siya. Pero malaki. Vice grip ang titatanggal natin dyan. So ito na nga mga kasindero. Tanggal ko na yung ano, itong lock, itong clips niya. Nakakainis pa niyan yung ano, yung nakatalikod itong clips na to, nandun sa likod yung ano, yung kanyang kagaya nun, no? Kagaya nun, nandun sa likod. Hindi na lang hinanap dito. Ang bihira. Sino ba gumawa nitong sakyan na to? Yan, bubulwak na yung tubig. Unahin na natin itong sa ilalim na ito para yung tatanggalin natin dun sa ibabaw. Hindi na tayo mabulukan ng tubig. Kasi dudukutin pa yun eh. Ay, yan na. Yan na. Nabasa na yung aking ano, flashlight. So ito nga mga kasindero. Dito naman tayo magtatanggal. Dito mas madaling magtanggal. Dito ka pupwesto sa side na to. Yan, dadapa ka dito.
Tapos makikita mo na yung hose. Ayan. Ayan yung hose na yan, dalawa. Hindi ko kasi maturo eh. Dalawa lang kasi ang kamay ko eh. So ayan o, yung hose na yan, dalawa yan. Ayan, ayan. Itong sa taas na to, itong tatanggalin natin. Yan. Ayan, to. Ayan. Dito ka lang pipesto, madudukot mo na yan. Ayan. Kailangan lang medyo malamig-lamig na yung makina. Tapos na kaagad din sila. Pambihira, tinapos na kaagad. Mag-iingay na naman sila. Ay. Dito lang pipis sa mga kasindero. Ayan. Madudukot na yan. Kailangan lang malakas yung ano mo eh. Yung pang grip. Yung pagpisil eh. Dahil matigas tong clip nito eh. Yun. Ang bihira. Yung kamay mo nga palang kaliwa, madidikit sa tambotso. Ayan. So ito na mga kasindero, dukot na natin. Ikakabit na kaagad natin ito mga kasindero. Yan, kabit na kaagad. Itaod na. Itaod na. Dalon. Hanggang diba sa maingay. Mag-iingay na naman sila. Yun. Yun. Ito na nga mga kasindero, nakabit ko na, pero pahuuli lang natin to kasi maglalagay pa tayo ng tubig para yung bula, yung hangin lumabas kaagad dyan. Ayan. Ito lang yan mga kasindero. Ayan. Yan, ito lang yan. Itong puti na to pakalagay mo doon, pipress mo lang yan pabalik doon, maglalak na yan Natornilyo ko na rin pala mga kasindero. Ayan. 2 tornilyo baba taas. Tapos doon muna tayo sa baba. Kakabit natin yung sa baba. At ayan na nga mga kasindero. At ayan na nga, naikabit ko na rin yung ano na yan, yung post na yan, yan. Iyan, nakabit ko na rin. At nag-request pa yung may-ari, i-drain daw lahat ng tubig. Ay, sa totoo lang mga kasindero, yung ano na yan, yung tubig na yan, kung maaari wag kayong maglalagay yan. Mas maganda yung kulay green. Mas maganda yung kulay green na lagay nyo. Kasi yan, makikita nyo, nag-aasin. Tingnan nyo. Tingnan nyo yan, nag-aasin yung ano nya. Ayan. Ayan. Yung kulay green, wala pa akong nakitang ganyan. Sa kulay green na tubig. At ayan na nga mga kasindero, gaganon lang yan.
May guide naman yan. May guide, tapos didiin mo lang ganun, tapos nakalak na yan. At so yun na nga po, tapos na tayong magkabit ng engine coolant bypass valve. Yun ang tawag doon. At nga pala mga kasendero, pag lumalabas yung engine coolant bypass valve, kasabayan ng oxygen sensor, oxygen sensor 2, yung pinakababa na oxygen sensor, magkasabayan na lumalabas sa scanner. Ang talagang importante mong palitan yung oxygen sensor sa baba. Yun ang talagang palaging nasisira. Tapos yung engine coolant bypass valve, minsan hindi na ako nagpapalit nun eh. Pagka nagpalit ako ng oxygen sensor doon sa baba, oxygen sensor to, pag pinalitan ko na yun, nawawala na rin yung engine coolant bypass valve na yun. Ayun ko, parang sila, yung magkabady yata sila. So yun na nga mga kasindero, yun ang i-share ko lang sa inyo, yung paano magpalit ng engine coolant bypass valve. At medyo mahirap kasi mababasa ka ng tubig, lalo kung wala kang lifter, lalo kang mahirapan magpalit nun. At so yun na nga mga kasindero, hanggang dito na lang. Sana may natutunan din kayo. At ang totoo talaga na mekaniko nagpapalit nun pero kinuha ko na lang dahil wala naman akong ginagawa. So yun na nga, maraming salamat. Sana may natutunan din kayo. Yun na nga, naniniwala ako sa kasabihan na kung walang knowledge, okay lang yun, basta maging masipag. Bye bye po and God bless. Shout out sa inyo lahat.